Isang magandang tanghali po mga kababayan. Kumusta po sa lahat? Isang mapagpalang araw sa atin po lahat. Mukhang mahina mga kababayan ang depensa, ang Team Duterte sa The Hague International Criminal Court. Para po sa akin, para po sa pananaw ng isang ordinaryong Pilipino, mahina ang depensa ni Duterte sa kanyang kaso, mga kababayan. Bakit po natin nasabi ito? Dahil nga po sa pahayag ng kanyang head of defense na si Attorney Kaufman or Nicholas Kaufman, mga kababayan. Ano po ang sinabi ni Attorney Kaufman? Na napakamahal po ang singil nito sa mga Duterte. Talagang mapera mga Duterte, mga kababayan, dahil big time po itong abogado na to, mga kababayan. Mahal kung sumingil, talagang sisibaking kanya. Hindi basta-basta, mga kababayan. Ibig sabihin, may pera ang mga Duterte. At ang malaking tanong, saan galing ang pera? Ang napakalaking pera na ibinabayad kay Kaufman. Sabi nga ni Digong, wala akong kapera-pera. Yung pension ko lang, pinagkukunan ko ng pera. Yan po ang kanyang pahayag noon sa hearing nung siya po'y dumalo. Pero ang kanya pong hinire na lawyer ay hindi po basta-basta. Talagang kilala po ito. At kilalang mahalang bayad. Yan, mga kababayan. Ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman, mga kababayan, na pagdating po sa hearing sa September na hindi po sila maglalabas ng mga witnesses. Ulitin ko, sa September hearing, wala po tayong makikitang witnesses. Ang defense, mga kababayan. Alam niyo po, para sa isang non-lawyer, na isang ordinaryong Pilipino, ang kaso ay labanan po ng ebidensya. Pinag-uusapan dito yung kapangyarihan ng ebidensya. Pero in the case of the Duterte team, mga kababayan, hindi po sila maglalabas ng mga witnesses nila sa hearing. Yan. Mga kababayan, para po sa akin, mahina. Mahina ang laban ni President or former President Digong Duterte. Wala silang pangontra sa mga libu-libong mga ebidensya laban sa kanila. Sa EJK, mga kababayan, extrajudicial killings. Wala silang panabla, wala silang panlaban. Hindi ko po alam kung strategy lamang or estratehiya ni Attorney Kaufman ito mga kababayan. Pero para po sa akin, even though we're not a lawyer, mga kababayan, mahina. Mahina, wala silang pangontra sa napakaraming ebidensya, napakasolidong ebidensya, mga kababayan, laban sa dating Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan, ito po itong ginawa ni Attorney Kaufman para po sa akin ay isang napakalaking sugal. Whether na ito po ay mag-work or it will not work, mga kababayan. Dalawa lang po yan, either na mag-work or hindi mag-work. Most likely, para po sa akin, most likely, talo na po sila dito. Dahil wala po silang maipakitang malakas na ebidensya para po to oppose, para kontrahin itong pong mga patong-patong na mga ebidensya na laban kay former President Duterte. Kaya, alam na this. Para sa akin, tagilid ang laban ng mga Duterte.
Mga kababayan, nasabi ko na po noon, kahit na i-hire mo ang pinakamagaling na abogado dyan, kahit na ilagay mo dyan ang pinakamahal na legal luminaries, kung ang kalaban mo naman ay mga solidong ebidensya, mga malalakas na ebidensya, abay wala kang laban dyan. Matatalo ka sa kaso, mga kababayan. Kaya it's hoping against hope. Ito po ay isang desperadong move para sa akin. It is a very desperate move kay Kaufman na hindi po siya magpipresenta ng mga witnesses pagdating ng hearing sa September, mga kababayan. Yan. Kaya nakikita ko po dito, sorry sa mga DDS, pero nakikita na po natin na tagilid, alanganin ang laban ni Rodrigo Duterte kontra sa mga biktima ng EJ case. Sigurado, mga kababayan, na marami pong malungkot, marami pong iiyak sa mga DDS dito. Nararamdaman po nila na mahina ang kanilang laban. At ngayon, nababalitaan naman po natin na among them, nag-aaway-away po sila. Wala po silang solidong suporta dahil mismo po ang kanilang kampo ay nagkakawatak-watak. Sila Maharlika, sila Harry Roque. Wala. Talagang sinipa ni Kaufman. Pinagsabihan nga si Harry Roque na umuwi ka na sa Pilipinas. Ayusin mo ang iyong kaso. Huwag mong pakialaman, huwag kang makisawsaw dito dahil sinisira mo lang ang aking diskarte. Nabalitaan niyo po yung ginawa ni Harry Roque kaya nagalit si Kaufman sa kanya na he was trying to sue yung gobyerno po ng Netherlands dahil dumidiskarte nga po itong si Kaufman. At sa ginawa ni Harry Roque na yan, mas lalo pong hindi masisiyahan ng gobyerno ng Netherlands at madidiin si Digong Duterte. Kaya, mga kababayan, pasaway din po itong si Harry Roque. Maganda naman. Maganda po yan yung nagkakaaway-away po sila. Para hihina po ng hihina ang kanilang pundasyon. Ito po, pundasyon ng mga DDS. Marami pong mga nagaganap, mga drama within the family, dynamics. Marami pong drama ang nangyayari kaya magulo po ang pamilyang ito. Kaya mga kababayan, ang masasabi lang po natin, mahina ang laban ni Tatay Digong. At posible pong aabot pa yan ng 30 more years. Mga kababayan, kung matatalo po siya sa laban niya pong ito. No witnesses to be presented. Yan ang sinabi ni Kaufman. Mga kababayan, we'll find out kung meron bang sorpresa na ilalabas itong si Kaufman during the trial, during the hearing in September, o wala. Diyan po natin malalaman, abangan po natin, tutukan po natin ang mga pangyayari. Isang magandang umaga po sa inyo lahat at mabuhay ang mga matitinong Pilipino. Tuloy po ang laban.